Magandang araw sa atin lahat mga boss. Kumusta po kayo lahat? Kumusta yung mga basher ko dyan sa comment section? Ayan, nag-video na ako. Para sa inyo to, kaya welcome na welcome kayo dito mga bashers. Dahil sa sobra nyo ako napapahanga sa mga inyong naratibo at talino. Ayan, gumawa na ako ng video ng konting katanungan para makuha yung inyong mga sagot dahil kahanga-hanga talaga yung inyong mga talino, mga basher. Yan, tara. Pakinggan natin si Boss Trillanes ha. O, hindi ito AI, totoo to. O, bakit kaya hindi makasuhan nito ni Madam Sara? Bakit kaya? Nakakabayad nga siya ng attorney sa dahik eh. Wala ba siyang tiwala sa mga abogadong nakapaligid sa kanya? Ganun ba yon? Kaya hindi niya maasunto si Trillanes kahit malinaw naman na yung mga akusasyon niya. Oh. Bakit kaya? Mga basher. Alam ko, basic lang yan sa inyo. Kaya ako kayo kinulot dito. Oo, mga kinang-kinan nyo lahat. Dun sa ill-gotten wealth issue, tatlo yung lalabas dito. Una, yung bank account mismo ni Sarah na more than 100 million na hindi niya dineclare sa salin niya. Yung sa kanya lang ito. Yan, that's one. Tapos next, yung bank account niya na joint with Duterte, the father. Ito na yung may pumasok na daang-daang milyon na abot sa billions yung transactions, total transactions. Yan yon. Yan yung pangalawang issue. Yung pangatlong issue ay yung nag-encash siya ng cheque from a drug lord while she was mayor. So, 2 beses ito. 2 beses siya nag-encash ng manager's check. At hindi lang siya, pati yung mga kapatid niya, si Hanilet, so, 4 silang nagre-receive ng dividendo. Hindi pala, 3 Hanilet, pati si Digong. So, 5 silang tumatanggap every 6 months from a drug lord. Yan yun, dividendo eh. So, nung una cheque yung pagbayad sa kanila, kaya doon na-flag yung manager's check, 2. Then, after 2 years, after 4 payments na every 6 months, na sila ng cash na diretsong hinuhulog sa kanilang mga accounts. Very confident, no? I am sure of it. Kaya nga ito, nakita mo, since 2016 ko pa ito nilalabas, ano ang reaction nila Digong dito? Gibain ako. Hindi yung i-address yung issue. Palagi nilang, ina-unleash niya yung mga troll farm nila to attack me personally, tumawiin yung amnesty ko, papatay ako, lahat ginagawa niya, but he never addressed this. Diba, hindi siya pumirma ng waiver. Noong ko pa pinapapirma to, 2016 pa lang. Hanggang nung sa Quadcom last year, diba, gumawa siya ng eksena nung sinabihan siya ni Congressman Suarez na pumirma ka na ngayon. Para lang, baka pwedeng pumirma ka na ngayon para magkaalaman na. O gumawa siya ng eksena para maiba yung usapan. O sampalin daw niya ako. Nung pumayag ako sampalin, ayaw pa rin. Diba, kasi daw, joint daw yun. Nung asawa niya, sabi ko, hindi joint asawa mo, joint kayo ni Sarah dyan, andyan dyan si Sarah. Oh. Si Sarah hindi umiimik. Diba sa sa sungit nung tao na yon, humaharap ng issue yan. Hindi niya maharap. Kasi alam nilang totoo.